Dalaygon ang Dios sa iyang kaayos kanato, sa iyang gugma o grasya nga nagalihok dinhi sa atong kinabuhi. Maayong buntag kanatong tanan. Kiabi-abi ang tanan sa atong panimbahon sa alas 7 nga pagsimba. Kita nga ni akaron dinhi sa atong sanktuaryo, kauban sa atong chair as our leader o ang color berde. Tama ba? Lunhang sibsibanan nga color nga kauban nato ang bulawanon sa panunawit Pastor Winsel ingon nga magwawali ug sa kadtong mag-uban ka nato sa live streaming karon sa tagsa-tagsa ka panimalay dili man nato sulti tanan ang inyong pangalan. Pero nagpasalamat kami sa inyong makanunayon nga pagsubay. Of course, atong gi-welcome ang matag-usa nga naa dinhi karon. Dili man siguro first timer pero katong niya for a special occasion atong gi-welcome ang tanan. Ilabi na si Brother June Relion sa UCCP Agdao. Sir, ang atong chairperson sa UCCP Agdao nga kauban pod nato. Salamat sa pagkigduyog dinhi sa atong panimbahon. Ang tanan nga niya karon dinhi atong giabi-abi sa magatindog kita og maglamanohay sa pagbati sa gugma o kalinaw sa Dios. There's a welcome here, there's a welcome here, Christian welcome here, hallelujah, there's a welcome here, there's a I loved you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you. I can see in you the glory of my King. In you the glory of my King. Dalaygon ang Dios, ang gugma o kalinaw sa Ginoo, maanakan nato sa atong mga pagsimba karon o pagtuon sa iyang pulong o pag-fellowship sa matag-usa. Ang Pebrero, ingon nga atong nabalita o na-announce sa atong tradisyon is Membership and Leadership Month. Busa ang atong pamalandong karon gisgot sa balik, no? Importansya sa pagkasakop. O kadtong mga kaubanan nga gusto mag-update sa atong mga data of our membership on the form. O kadtong nagsimba dinhi unya na ay problema gamay sa atong listahan nga murag nawala mo na erase mo dito or katong nagsimba diri nga buot magpahimong sakop sa simbahan. Pwede nga mo dool ka mo ni atong Committee of the Elders on Membership na sa gawas. Aron ma-assist ka mo dito kay kini ang pamaagi nga ma-update ang atong listahan. O ma-appeal pod nato paglista ang matag-usa gayon. Nay mga kakulangon diya sa lista, no? Na sa atong mga ngalan tungod kay ambot lang kung na erase na somehow ito nang pangayo ang inyong pagsabot. Pero we are trying to update that and
at upod nga apas nga bag-o gayod ang atong listahan. Apil sa atong buluhaton sa pagsimba karon ang reaffirmation of our being member of UCCP Crossroads Congregational Church. So himuon na nga hagit sa wali unya ni Pastor Winsel. Ang Church Council maghimo sa meeting karon human sa alas 10 nga simba. Ito atong gipahinumduman ang tanang mga membro niini. Atong padayon nga schedule para sa February. Sunod nga Domingo, ang Domingo para sa Married Couples Sunday, reaffirmation of vows. Gihimo na ni kaniadto katong wala pa mi dinhi, wala pa ko. Sa suggestion sa bagong team of pastors, himuon kini nato usab karon nga Domingo. O sa last Sunday, February 23, Leadership Sunday, kauban sa atong mga Board of Christian Educators, ug usab ang pagsugod sa communicants class sa hapon. So sa last Sunday sa February 23, pahinumduman ang atong mga bata ug mga ginikanan o kaha ang mga dagko nga naa diri nagsimba, wala pa formally na accept as a formal member, kaya nyo kamo nga mutambong niini. So adunay workshop on guitar and ukulele sa Sabado, karong Sabado 15, 22 and 23. So gidasig kadtong dunay mga katakos o gasa ni ana nga musika nga pwede tang mo appeal ni ana nga mao nga workshop. Ang schedule sab sa atong mga kabatanunan na patik diha, no? Labi na karong February 14, Biyernes, adunay Youth Love Fellowship sa hapon alas 6. Sa ingon nga Bernes kini og ang mga kabatanunan alang sa ilang pagdasig sa ilang mga pagbati sa usag-usa. Hallelujah. Adunay leadership orientation ni adtong tanan nga giimbita nga mga nominees for the incoming election karong Abril sa simbahan, no? Ang atong orientation for leaders February 15 karong Sabado gikan sa alas 8 ngadto sa alas 12. Buntag lang ni. Tibuok buntag. So katong mga giimbita, labi na ang inyong pangalan na appeal ni adtong mga nominated for specific position, you are reminded sa atong pagpangandam to equip ourselves for leadership. Apil na to sa mga pag-ampo, comfort for the family, Hailey and Mansueto, bisan pa Basolo family, sa panaw sa ilang mahal sa kinabuhi. Apil na to na sa mga pag-ampo. Ang para lang pag-asa, atong padayon sa pagkampanya, labi na sa early registration sa incoming kindergarten and preschool. Sa karong January 25 to February 28. Dunay lain na usab nga equipping through virtual skills training for kingdom builders. Himuon sa February 24 sa Shalom Center Davao of Siedea. So hinaot nga ato kining matambungan. We also have the privilege to share the Word of God sa paghatag og Bible dito sa UCCP Katalikanan, Alyusan North, Cotabato. Pinaagi sa Brother Arnold Otok, sa Church Council member, nga naga-imbita ka nato para sa pagtabang sa ilang simbahan
paghatag og Biblia diha sa ilang mga lingkuranan sa simbahan. So dalaygon ang Dios for that opportunity to serve. And yesterday, gihimo ang anibersaryo sa Gospel First diha sa Apoview, sa 5th anniversary. And we are privileged po nga nakatambog dito partly on many of our MEC members who also assisted sa gathering of 300 pastors and leaders with zeal for the evangelization. Atong timbayaon ang mga nagsaulog sa ilang birthday o wedding anniversary karong simanaha. Doon natay mga pipila ka atong i-greet dinhi. Una, ang atong pinaka number 1 jud diha, ang atong worker dinhi sa simbahan nga in charge sa atong general services o Shalom Center, Brother Sir Lito Animo. Sir Lito. Brother Lito. Si Brother Lito, pila ka katuig na diri, brother? How many years you have been working here? 11 years? Wow. So, praise the Lord. O mangita mo inyong mga parinti, kapuyan dinhi, naatay Shalom Center, siya lang ang atong pangitaon directly. Especially siya mag-arrange niya na. Happy birthday, Lit. Happy birthday sa atong Elder Bernardo Fernandez Jr. Wala pa, niya pa siguro ning alas G. Happy birthday sa atong Secretary of the Church Council, Lourdes Jane Mahipos. Happy birthday sa atong Elder Jupiter Horio, Evangelist. Happy birthday sa atong President sa Puluwanon Panonawit, Ma'am Flor, karong Sabado. Happy birthday, Ma'am Flor. Happy birthday sa akong anak. Umbot, ba ni? Nag-report na ba ni? Karong nasa taas. Karong Sabado po, si Jethro. So to all our celebrators, happy birthday, happy wedding anniversary. Once again, ask come your birthday. Jesus, He has given you one more year. Happy time, your birthday. Time is here, what a loving gift from Jesus has given you one more year. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Panalangin sa Diyos, anaakan ninyong tanan sa mga pagsaulog sa kaayo sa Diyos sa atong kinabuhi. Atong andamon, atong kagalingon, alang sa atong panimbahon. Alang sa makahimo gihangyo sa pagtindog.
Nagtigom kita karon ingon nga mga sakop sa lawas ni Kristo, nahiusa sa pagtuo ug katuyuan. Kay maingon nga sa usa ka lawas, kita adunay daghan nga mga bahin, ug ang mga bahin dili tanan adunay managsama nga katungdanan. Busa kita bisag daghan usa ka lawas diha kang Kristo ug ang matag usa nga mga bahin sa usag usa. Maghiusa kita sa pagsimba, ihalad ang atong mga gasa ug ang atong mga kasing-kasing ngadto sa atong Ginoo nga nagbugkos kanato sa gugma. Usa kita diha kang Kristo, magiusa kita sa pagsimba, pag-alagad o pagkinabuhi alang sa kahimayaan sa Dios. Mapuanguron nga Dios, mianhi kami sa imong atubangan, ingon nga usa ka lawas, daghang mga sakop nga naghiusa kang Kristo. Sama nga ang among mga lawas, adunay daghan mga bahin. Ang matag usa, adunay kaugalingon nga katuyuan. Ug ang matag usa, gihatagan og talagsaon nga mga gasa sa pag-alagad ug paghigugma sa usat usa. Tabangi kami sa pagpasidungog kanimo sa among mga kinabuhi, sa pag-ila nga kami kabahin sa usag-usa kag kanimo. Giyahi kami sa among pagsimba karon ug lig-una kami sa pagkinabuhi nga usa, gamit ang among mga gasa alang sa imong himaya ug sa kaayuhan sa imong gingharian. Among giampo kining tanan sa ngalan ni Hesukristo nga nagtudlo kanamo sa pag-ampo. Amahan namo nga anaa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Akalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
sa mandaygon, anak ug ang Espiritu Santo, sukat pa sa sinugdanan, karon ug sa kanunay, hinaut pa, hinaut pa. Atong giilang nga kita nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios, busa magduol kita sa Ginoo diha sa atong hilom nga pag-ampo sa paghinulsol. If my people hearts are humble, if they pray then seek my face, if they turn away from evil, I will not withhold my grace. I will hear their prayers from heaven. I will pardon every sin. If my people's hearts are humbled, I will surely heal their land. Ipadayag sa Dios yang gugma kanato nga sa makasasala pa kita si Kristo namatay alang kanato. Dawata ang pasalig sa kapasayloan sa Dios. Amen. Magampo ta. Daraygon sa limbahon nga Dios. Sa sulod sa miagi nga simana, daghan ang imong gitugot Ginoo nga among nasaksihan. Mga kadaugan, mga kalampusan, mga kasinatian nga naghatag kanamo sa kadasig ug kalipay Ginoo. Labi na karon nga adlaw, dunay among mga igsuon sa pagtuo nga nagmadaugon usab sa daghang bahin sa ilang kinabuhi. Busa man o Dios, nagkausa kami dinhi. Kay ikaw ang Dios nga may hinungdan niini. Ikaw ang Dios nga nagtapok kanamo. Ikaw ang Dios nga mianhi aron luwason ang tao pasayloon gikan sa among mga sala.
ug takos lamang ikaw Ginoo nga among daygon ug pasalamatan sa imong pagka-Dios, sa imong pagka-maayo, sa imong dako nga gugma, sa imong pag-uban kanamo, pagsapnay labi na sa panahon sa kagul-anan. Ginoo, niini nga takna sa among pagpasalamat, among ibayaw ang imong pangalan diya sa among taliwala. Sa pag-ila Ginoo, nga ikaw ang among gisaligan sa among makinabuhi ug diha kanimo kami nagahalad sa among makaugalingon. Sa paglaom nga ikaw Ginoong padayon nga mag-uban kanamo gikan pa kaniadto hangtod sa pagpadayon sa among mga lakaw dinhi sa kalibutan. Langiton yamahan dunay daghang mga tagdunon ang imong lawas sang iglesia. Karon nga nagsaulog kami niini Membership Sunday tugot nga maabli among nahunaw kasing-kasing sa pagbalik tan-aw o Dios. Sa panahon nga kami midawat kang Kristo. Sa panahon nga kami nahimong imong anak, sa panahon nga kami imong gikuha gikan sa yanang sa sala. Gibag-o, gibanan, nahimong imong pinalangga o pinayalan sa daghang butang dinhi sa kalibutan. Piyalan sa pamilya, piyalan sa relasyon, gipiyalan sa mga trabaho o oportunidad. Niningatak na o Dios among gisaulog ang among pagkadugtong diha kanimo. Itugot nga among mabalik tan-aw og matanaw ngadto sa unahan ug makita Ginoo. Unsa pay mga kinahanglan aron malambuon kini, aron ugmaron kini, aron yang among kadugtungan kanimo mamunga, maghatag og daghan nga mga testimonyo sa daghan nga nagsaksi ug nagtan-aw nga kami imong katawhan ug nga sila usab butang panahon mahimong madugtong kanimo diha kang Kristo ug motuo ug nga sila usab maluwas gikan sa gahom sa sala. Nagampo kami o Dios sa daghang mga programa niini nga iglesia, sa mga nalatid nga mga schedules karong Sabado, sa mahimong leadership orientation ug uban pa mga nakalatid nga mga schedules Ginoo. Panalangini kaming tanan sa among paghimo niini. Yung manusab, niningatak na, di na mo ikalimtan Ginoo sa pagsangat nga na kanimo. Ang pag-ampo alang sa among tibok nga nasod. Nahimong nakigharong kaming tanan sa daghan nga malinglahon nga mga claims. Murag makatuo ang daghan. Ang daghan usab na balaka. Naguol. Niini nga kahimtang o Dios itugot yang simbahan mahimong imong instrumento sa paghimo nga objective ang tanan nga mga hitabo o gumonhap ug bisan ang mga sugilanon ug mga testimonyo Ginoo. Itugot nga kami makakita mahimong discerning ang imong katawhan so that all of us as a member of the body of Christ will not be deceived niining mga hitabo. Itugot nga mubarog kami sa kamatuoran. Ubani kami nga mubarog alang sa imong katuyuan beyond niining mga claims sa political division sa among katilingban. Nagapo kami nga among mga leader Ginoo mahimong mohari magpatuyang dili ang ilang kaugalingon, dili ang mga interes sa kaugalingon, kundi ang imong gahom, ang imong katuyuan, ang imong agenda Ginoo ang magpasulabi. Itugot niyang imong simbahan mo barog magpataliwala, magdala sa kamatuoran aron nga sa panahon sa confusion the church brings the truth. Sa panahon sa kaguol the church brings comfort. Sa panahon Ginoo nga dunay naluya the church brings inspiration through your word. Panalangini ang among mga pagsimba ug matag usa nga niana sa pagpadayon namo niining adlaw labi na Ginoo sa pagpakigduyog namo sa mga igsuon nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan, sa ilang makasumaran sa kaminyoon, ingon manusab sa igsuon namo nga mga nagbangutan tungod sa pagtaliwan sa ilang mga sakop sa panimalay. Ang imong gugma o Dios maghari kanamong tanan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus kini among pag-ampo. Amen. Amen. Lord will answer all our prayers.
all our praise. If we live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will answer all our prayers. Sa makahimo palihog sa pagtindog samtang atong tubag-tubagan pagbasa ang patukuranan sa atong pagpamalandong pulong sa Dios sumala sa sulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Roma Kapitulo 12 versikulo 4 hangtod 5, iyong manusab sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso 4 versikulo 15 hangtod 16. Daghag mga bahin ang atong lawas ug ang matag bahin niini may kaugalingong buluhaton. Kinahanglan hinuong mutubo kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo, nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban sa anggugma. Diha kang Kristo magalahaom ang tanang mga bahin sa lawas o magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa tagsa-tagsa kalutahan niini. Busa kun mulihok ang tagsa-tagsa kabahin kitang tanan, sumala sa katungdanan niini, ang tibuok lawas mutubo ug mulig-on sa iyang kaugalingon pinaagi sa gugma. Ang Dios magpanalangin kanato samtang mamalandong gikan sa iyang mga pulong. Manglingkod ta.
ang imong katawhan, imong simbahan karon. Salamat sa mensahe sa awit, paambit ka nato sa Bulawanon Panon Awit. Mayong buntag sa tanan. Ang tibok bulan sa Pebrero, sa ulog ni siya og Love Month, og apil-apil po ning mga simbahan, ngani na atay schedule para sa atong mga batanon. Ang atong simbahan, doon na special focus sa February, may tungod sa membership and leadership Sunday. So kana ang atong sentro. Ang akong original nga schedule, sunod pang Domingo on leadership o may kalambigitan sa small group tungod kay discipleship and equipping ang akong tahas dito ko sa small group. Pero sa mga rearrangement, pagpahiluna, nabutang na po ko balik sa karon nga Domingo. Ingon ko, Lord, naay imo siguro pong may kalambigitan kanako ang pagpamalandong karon nga nung gibalik yugo nimo o karong Domingo. Ay originally, karon man pod ko nga Domingo gyud natahas. Dunay ning agi sa akong social media kanang ambot og familiar mo anang account ni Budoy. OFW ni siya nga babae. Ingon tong sa iyang conversation sa wall, Budoy, bring me fruit, many eyes. Bring me fruit. Ingon tong si Budoy nga naay imong account ana member no, king katawa na ka ba? Ingon dayon si Budoy, yes ma'am. Yung pagabot niya, dili mao nga prutas ang expectation sa amo nga Arabo. Why do not understand? Why cannot understand, Budoy? I ask you bring fruit. Many eyes. Di ba? Nga man na ang ilang in English, no? Bisang gani kita usahay kuan man, kanang bungkag atong English. Many eyes. Ma'am? Yeah. Do not understand? Many eyes. Fruit. Many eyes. Ang pasabot din niya kay pinya. Dagag mata. Many eyes. Huwag sila magkasinabot kay ang iyang dala nga prutas. Di mao sa una-una og instruction sa iyang amo. Kalisod po og ang simbahan puro mata. No. Imagine ragod nato ang simbahan og puro baba. Imagine nato kung ang simbahan puro dalunggan. Muratag si Budoy. Cannot understand. Why? No? Let's pray. Ablihi amo una-una og kasing-kasing Ginoo sa magapamalandong kami sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sugdan nato ang atong pagpamalandong karon nga adlaw sa pangutanang why revive church membership. Nganong kana man po niya pangutana, pastor, nganong maghisgot man tag revive? Kay kung kanang pulong nga revive, murag naghisgot na nga dunay namatay o dunay himalatyon, kay kinahanglan i-revive. Kung atong lingion sa atong simbahan, daghan man tang nanimba. No, daghan ta. Onya nag-increase gani after like 2 years gikan nag-pandemic, nanaghan man pud ta, nag-upat na ta ka schedule. After pandemic, isa lang atong schedule, nagduha, nagtulo, karon upat na. Unya sa pagsugod nato sa kanang 5:30, there were only like 30, 40, and karon nag-establish ang congregation sa 5:30 kung contemporary worship, and it's telling us that it's increasing and people are coming. Anong moingon mag-revive? Doon na ba kinahanglan pukawon? Ikaduhang pangutana kanini ang sa akong guide, doon ay tulo ka mga pivotal questions nga buot na akong ipasa sa kongregasyon. Kaduhang pangutana, is membership merely a formality? Kana bang kinalista ko, importante yun na siya? Kung di ko malista, murag doon ay kulang, pil-apil rigiday ko. Is it more about formality? Is it more about just including my name in the list?
am I just concerned that I am in the list? Diba, pila ka Domingo atong gipost dito ang announcement about the list of members, regular, affiliate, associate members. Dagay nag-uol, pastor, dugay na ko diri ka simba, wala diha akong ngalan. And I think I still do not belong. Wala lagi ko diha. Pero tumiagi apil kog boto, wala lagi diha. Sa lista sa atong birthday last week na ay nag-birthday nga sa lista for many years na sa lista. But nga nung nawa man ko diha, pastor. Pero apil man tana ko. But I have been attending this church for many years. Wag ko balhin. Pero wala lagi akong list, akong ngalan. Is it more about just being included in the list? Or does it hold deeper spiritual significance? Being a part of the body of Christ, is it just for the sake of being part of the list? So busa, nangutan ako sa pagsugod, why revive membership? Basin dili pa sa lista lang, basin dili lang sa participation, attendance, basin dito pagyod sa pagtanaw, unsa gyud di ay ang atong kadugtungan sa lawas ni Kristo ug didto na kang Jesus. Ang daghang simbahan mga igsuon nagaharong karon sa kiningniang mga issues. Akong gi-type sa atong kanang si Mr. Google. Aptik man kini si Google po provide. Yan na bago karon AI, pero ako dito ko kang Google. What are the major causes and problems of membership worldwide in the church? Dunay iyang rank it according to kanang naang priority. Patindaghana sa iyang lista. Ang unang lista ingon siya, there is a problem with lack of commitment. Second, individualism, ayaw salan. And then third, ingon siya, misunderstanding of membership. Na misunderstood ang concept sa membership. Kaupat, dunay generational gap. Daghan ang adult, wala na mga batanon, ang young adult tuwa sa commute sa gawas, sa ilang mga workplaces, and they seldom attend worship services. Children ang daghan o ang adult. Generally, kita salamat ta diri sa Davao City kay ang intergenerational medyo dayag pa. Daghan pa ang naa. Ikalima, because of conflict and disillusionment. So, kini ang mga major causes of problems in the church that confronts the church. Last year, nag-survey ang BOSE, ang Board of Educators. Unahan na nako ang chairman sa BOSE. Hisgutan ni sa council unyang hapon. Pero unahan na to, doon ay survey, kung nakamatikod mo, nga gi-launch last year. Last year pa ni, sa ato mismo. Ay kanang global, posibleng mo share ta ni ana, pero dili yun sa ato ang context. Kung sa gingon, ang respondent, mga 90%, kini ang common answer sa respondent. Unang pangutana, what church programs are you aware of? Ang tubag nila, worship and music. Sa tanang gilista dito, kay checklist naman, wag yun ma-check ang education, ang Sunday school, ang music, nga choir, wala ma-check. Generally, 90% ningon worship. And so generally tells us that the general crowd of Davao City knows that, of course, this is the main menu, worship. And so we come and attend. That explains nga nung daghay manimbahay. Tama? That explains nga. Aware man tagtanan. Na worship, na beautiful music. Second question was asked. Actually, daghay question pero hagpat lang na kung mga pangutana. Kini kaduha nga pangutana nga nindot dapat mahibalaan sa congregation. What church activity do you wish to support and participate in? Kabalo mo sa tubag? None. 90% says none. I just want to attend, in other words. I just want to worship the Lord. Let me just come and go home after I am filled, after I am inspired, after I am convicted by the word in worship. After that, let me go home. Munang punto sa 90% katao
nga nagtubag sa atong or respondent sa atong survey last year. Ikatulong pangutana nga akong gikuha dito sa survey. If none, what are the reasons you do not wish to support and participate in any activity? I'm busy. Busy. And I think this echoes to all of us. 90% sa atong respondent tells us that I am so busy with a lot of things, and so I cannot attend, I cannot support, I cannot go beyond attending worship. Worship is enough. So let me just go home. I have other things to attend to. I am busy. Sunod yung pangutana, ningon dito, banti ko nulan, isa ka pangutana pag yun. Are you willing to join any organization? Tubag nila sa 90%, no. So that explains nga nung ang CWA wa managhan. Bisa kung saan itong imbitar sa atong Bulawanon, maunang gina sila. 16, 18, 12, maunang gina sila. Bisa kung saan itong anahon sa discipleship, schedule na to Sunday school, maunang gina siya. Maunang gina. UCM, maunang gina siya. And those numbers are the ones who comprises the 10% sa atong survey, and they attend. Accurate enough kay doon na biya tayo sa lista 4,000, and around 10% attends different ministries in the church. And so 90% accurate enough to tell us, I don't want to join any other organization. I just want to, number one, come and worship. Sunod. If no, what are the reasons you are not willing to join? I am busy. Ay, hindi ako papila ng UCM pastor, napakuilaing mga schedules, napakuy meeting and others. In fact, I received a text message, ayaw na lang from pastor, I will just come. I will just come. Napagyud sa una. Offering ray mo abot kay ihatod man. Ay inga na ang sitwasyon. Gipakita nato ang survey na dili aron nga mag-uulta, pero makita ta sa real score. Mao nang moagree ko sa pangutana, there is a need to revive membership. So let's understand unsa gyud ning membership. Romans chapter 12 verse 4 to 7. Ngayon sa English version, naguba dahil ng setting, compatibility siguro na. Anyway, ngayon diha sa kinini ang verse 4 and 5, for just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. So in Christ, take note, in Christ, we, the many, form one body. Each member belongs to all the others. Akong i-highlight sa sunod ng slide, kanang naang, in Christ, we form one body, the church, not necessarily UCCP. That one body of Christ are the ones who believe, the ones who have been forgiven, the ones who are reconciled by grace. And we compose that one body. It happens nga isa ta ni ana nga body as UCCP. We, a church, form one body. Unya niyon diha, each member belongs to the others. So, membership is not just about having our names in the list. Ang atong pagkasakop sa lawas ni Kristo, it goes beyond listing. It goes beyond attending. It goes beyond participating. It goes beyond your personal business. It is more about that you belong to Christ. And when we gather, we comprises that one body of Jesus Christ. When we are in our own business, we bring with us Christ.
magtuata sa atong matrabahoan, ug asa kadapit we bring along representing Christ ug asa kadapit. So it is more about belongingness to the body of Christ. Membership is not listing. Membership is not participation when we are having election or getting nominated. No. Membership tells us, ikaw sakop ni Kristo o kabahin ka adto nga tao. So dili ta mo ingon ko'y labot niya lahi sa apelyido sa ako. I belong to this body and I have business in the body of Christ ug apil ko sa iyang kinabuhi. In other words, we are interconnected, responsible for one another's growth and well-being. It does not only talks about our attendance in worship 52 Sundays in a year. It does not only talks about our attendance in midweek service or Sunday school. It is more about Christ owns you and you belong to Him. Amen. Kaduha, atong isgutan tong gilakbit na nako nga mga 5 ka major problems that confronts the church. Kining gingon lack of commitment. Kining hisgot tag lack of commitment, it is an issue of the heart. Kasing-kasing. Kung sa naa sa imong kasing-kasing, mao na imong priority. Kung sa imong gisulod sa imong kasing-kasing, mao na imong gawas. Ingon bitaw atong si Jesus, giingnan siya sa mga tinunan, Lord, imong mga tinunan nangaon way hugas-hugas sa kamot. Ingon si Jesus nga, ang ningsulod sa baba, dili mo'y makahugaw, kung dili ang magagawa sa iyang baba, ang makahugaw sa tao. Because it comes from the heart. That's the manifestation of what's inside the heart. Commitment is an issue of the heart. A lack of commitment manifests in various ways. Regular participation in services. Asa siya makita, no? Minimal involvement in church activities. Reluctant to serve. Munang this explains nga nung di ta mo appeal og mission, di ta mo appeal og Sunday school, di ta mo appeal og Bible study, di ta mo appeal og any equipping activities because this reflects our lack of commitment in the Lord. General disinterest in the well-being of the community, and it stems from a misplaced priority. Misplaced priority because gihatagan nato og more priority ang atong kalibutanon nga mga schedules, interests, agenda sa kinabuhi. And that snatches our attention from the agenda of the Lord. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. We are so focused on all these things instead of seeking first the kingdom. And that tells us asa ang atong priority. Muna mo yung ko, it's misplaced priority. The Bible tells us the priority is the kingdom and His righteousness. We are not attending into something that equips and brings us to maturity in our spiritual life and growth. We attend so much to the things of the world. That's misplaced priority. So, Acts chapter 2 verse 42, they devoted themselves to the apostles' teachings and to fellowship, in the breaking of the bread and to prayer. That's the priority of the early church. Somehow, karon nga panahon, it's not anymore the priority. During the dark ages, the priority of the church, magpalit tag certificate, luwas na ko. Munang nag-react si Martin Luther and Reformation nanggawas. And there were many Reformation fathers. Nanggawas sila. Kaya nag-react sila, dili na ni maong priority sa church. And it was considered and labeled in the history as the Dark Age. Now, churches is experiencing again similar case.
Itas UCCP, we are experiencing the same and similar. I don't have to mention the crisis that is confronting our church because we are all aware, and that's not the agenda today. Simply telling us, nganing liko na ta, there's a major mission drift from the original agenda. We devote ourselves to the apostles' teachings, to the fellowship, the body of Christ, the breaking of the bread, the prayer. We put more priority to our personal agenda and the world. Busang ikaduha, nga problema nga ni harong sa kalibutan o sa simbahan kini individualism. Kanang bang mingon nga me first. Bisan gani maglinya ako sa una. Di ba? Nya nanay ni reklamo anang PW nga ID kay matud pa di man siya visibly PW nganong muklaim mag PW para makauna. Pero karon pa ko kasabot nga naa pa di ay other qualifications nakalista dito sa different diseases na pwede di ay gyud ma PW. Hindi na ako i-mention kamo na research. In other words, kanang me first. Bisan sa simbahan, ako'y muuna kape, ako'y muuna anything. That mentality of our culture infiltrates our behavior in the church, in the body of Christ. It is where individuals prioritize my own agenda. Unya na ang uban. Ako sa'y una. That's me first. Ang matuod ko no, tanggalon ako ng kuno no, kay true man, true. The true Christian community requires willingness to sacrifice personal preference for the good of the whole body. Walaon gyud ang individualista nga huna-huna kultura o pamatasan diya simbahan. Priority ang uban kaysa imo. Katulong nga problema, dunay misunderstanding of membership. This is a crucial point. No? If membership is seen as simply adding your name in the list, membership is meaningless. Kano ninyo? Wa gyoy kahulugan bisag ikapila pa kailista diha sa libro sa local church. Mas nindot pauntang malista tas libros kinabuhi sa langit. There is more meaning in the list of heaven. It's therefore membership is reduced to a social club. Mura na siya organization na lang. Nawala ang atong spiritual covenant with the Lord. Hinamdo mo, the day you accepted the Lord, ingon ka, Lord, I surrender my life. Lord, I believe in you. Please come. Dwell in me. Yung nakalimutan, after that, we're supposed to grow the seed that is planted here and mature. Allow it to bear fruit. We're supposed to allow it to mature and bear fruit. Pero ang daghan sa atong respondent dinhi, 90% enough na that I come, unload, be filled, inspired, sometimes rebuked, and I go home. Wanta mo ingon niya sayop na, pero kulang pa. I'd like to look beyond. Ang mga anak sa Diyos is interested of growing the seed, interested of equipping the self, interested of attending and participating, because this is the body of Christ and I belong to the body. I am part of the family of God, and therefore I have so much concern of the whole body of Christ. This misunderstanding leads to disappointment when the reality of church life don't meet individual expectations. No?
kay nasayop man ang atong pagsabot sa membership. Leads to disappointment and many other negative, mahimo na tang bitter. Kaduha, ikaw-pat, generational gaps. I'm just glad nga dinhi sa ato dili kaayo mo manifest ang generational gap. Pero sa Bulawanon, ako na silang giingnan gahapon, pang-recruit pumog younger para mo reflect gyud ang kanang naang pag-welcome nato sa younger generation. I-appeal po ninyong lalaki. Kaysa una na may laki ang Bulawanon. Dili man sila puro babae. Pildiha sa una si Manong Chris, napa dito si Nong Paul, wa na mo appeal. Napay daghan diha nga wa na mo appeal. But I'd like to look beyond for the Bulawanon, mapuno ang duha ka linya diha o duha ka linya, ang linya sa likod og tubangan for men and younger generation. Di ba? So, we tell the world nga dili ni tinuod ning generational gap basin sa ubang lugar. Pero usa ni sa mga problema. Attempt ang atong Board of Christian Education nga tapukon ang mga Sunday School participants, apil ang daghang klaseng edad. Hopefully, yes. Responsive ta ni ana. So we tell the world that this is not true in our context. Ikalima, nga hinungdan o problema sa membership, conflict and disillusionment. Mga unresolved conflict, cancer ni siya sa simbahan. Past hurts, misunderstandings, power struggle can leave deep wound and create lasting division in the church. Bisag lawas ta ni Kristo. So I'm glad nga pakibalo nato, ako lang sigurong i-share, di lang ako i-mention ang halan. I'm glad after knowing that one of the pastors nga akong kauban sa SMDC di na makalakaw due to illness and is suffering from this serious nga disease. Niingon ko sa sawa, pwede bang ingnon nimo siya mo bisita ko? Ang tana ko tungod kay motoy hinungdan nga na persona ng grata ko sa konferensya. And it was very painful. But that became an opportunity for pain to subside and be healed, and forgiveness is experienced and reconciliation is lifted up. Ingon ang asawa, akong ingnon sa pastor, please come. Indeed, we came. But nato ang atong chairman sa council, diya pa'y ubang mga kaubang pastor akong ibit-bit, nga iyang ikabikil, banta. Ano man, kamunduhan nag-away biya po mo. Tara, kay sa lawas ni Kristo, ang maghari ang panag-uli. Sige lang magbikil kadali, niya mag-uli kita. Di pwedeng hangtod imo ikamatay. Butang panahon mag-uli kita. Kaya di pwede mo ampo kas Ginoo, Lord, anak man na nimo niya, ako po anak, pwede butang nito pikas buntod sa langit? Di na pwede. Because this, while we are here on earth, it is an opportunity to practice already the culture in heaven. So nangad to me. And thank God, praise Him. Forgiveness, reconciliation was lifted up to His glory. Detalye din na ako His God. I was just thankful nga ang Ginoo maoy naghimo niini. So, naay mga daghang problema sa katilingban ug sa atong simbahan. Lack of commitment can fuel individualism, which can lead to misunderstanding of membership, and of course, this generational gap can intensify conflict. Saan mo na ito pag-address? And today, briefly, ningon ta, there is really a need to revive correct understanding of membership. Ephesians chapter 4, unsa man gyud ang purpose di ay sa atong pagkasakop sa lawas ni Kristo. Palihog kuno kamong tanan mo basa. Isa. Akong ibutang diha sa
kanang naang slide. Reviving membership, kitang tanan usa ni ana, means confronting these challenges head-on and creating a church culture where every member feels valued, connected, empowered to live out their faith. Ano to? No? I am praying that we are able to help create that culture. Dili nga sa atong simbahan. Aron sa sunod nga survey, katong 90%, mabali na to. No? Kung wala tayo himuon, magpabiling yun na siya. Pero dapat natin himuon. So, tanaw na to, unsa magyudi ay ang membership purpose. Subay sa Ephesians chapter 4, verse 15 to 16. Usahan ko na to sa pagbasa. We will grow to become, in every respect, the mature body of Him who is the head, that is Christ. From Him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love, as each part does its work. Emphasizing, kanang naang, naay sunod nga slide diha, kay akong gi-highlight. The purpose of membership is for us to grow spiritually. The purpose of membership is for us to grow our understanding of faith. The purpose of membership is for us to grow missionally. So dili gidato mapugos ang matag tao nga moadto magmission, magtanaw og simbahan, because basically there is a misunderstanding of what membership is. If masabtan nato siya ang katuyuan nganong sakop ka sa lawas ni Kristo, we all will be exerting, investing effort to grow that seed planted by Christ here. Kita will be participating beyond just attending Sunday service, but step by step, attending Sunday school, Bible study, zonal, being equipped. Next year, atong intensify ang atong equipping, because we wanted to turn the survey result differently next year. Maybe 20 years from now, ang impact ni Ana. We wanted to change the culture. To hear every member of the body of Christ testifying that I am growing in Christ. Testifying that I am missionally growing, and therefore I am here planting a church. Proclaiming Christ. Doon ay mga practical steps to revive membership. Hisgutan ang issue sa commitment, ang practical step is to recommit. Recommit. Munang naa sa atong liturgy ang renewal of commitment. But to renew, sometimes ritualistic ra pud siya. O siya atong i-renew. Let us renew our commitment to this sacred relationship between Christ and me. That's the thing that we need to renew. Dili i-renew ang lista ng moadto ta sa opisina, mga itagpirma, papel nga pilapan nato. That's part. But I'd like to go beyond the renewal of the list, but to the renewal of the heart, the sacredness of the covenant. The day I entered into relationship with Christ, I confessed, di ba? Lord, I believe in you. I ask you to come. Di ba mo na itong gina-confess? The day we accepted the Lord and we believe in Him, niya mayon ta, Lord, please, I surrender my life to you, manage myself, influence all my decisions. Mamo na ang sacredness nato sa ato pag-commit sa Ginoo. And therefore, we need to recommit that covenant in the Lord. Joshua 24:14 ingon diha, now fear the Lord and serve Him with all faithfulness. It's a vow towards supporting the body of Christ, serving the body of Christ, and growing together in the body of Christ.
Kaduha, engage actively. Practical tips man ta. Kay mangutanag, how, Pastor, how? May mga abtik na to, mga UCCP. Unsa may imong steps, ana, Pastor? So, second, engage. Engage actively. Be present in worship. And I'm thankful 90% sa atong respondent, ningon, I am attending worship and I enjoy music. I enjoy how the Lord convicts me, unload my burden, and refill me with His Word. Now, let's go beyond just attending worship. Participate in the ministries. Offer your time and talent to the Lord. I'm glad to seeing na natay string ministry, the guitar of violin. And we're expanding sa atong praise and worship team. And I am looking forward to more people doing the ministry, the proclamation of the word, attending equipping. Let's engage ourselves to more equipping, kanang naang serving and missions. Third, foster relationship. Build meaningful connections across generations. Himamata po ninyo ng mga tigulang, mga batanon. Engage intentionally. Ilalahar ko ninyo ng mga adult din Bisan po ng mga adult po, ilalaha po ninyo ng mga batanon sa itong simbahan. Kinsa ragod na siya, sige nagsimba na diha maglingkuran permanente. Unsa gingalan anak niya? Si Mrs. Dayong ko di ay na. Permanente na diha ba ako ng duulon? Asa nang baylay anak? Ilalahon na to. Engage. Bisan kung karon nga Domingo isa lang katao imong maistorya, that's good enough. 52 katao na sa isa ka tuig out of 4,000. Okay na na. Diba? Engage. Build relationship. Ingon pa sa Galatians chapter 2 or chapter 6 verse 4, carry each other's burdens, and in this way you will what? Fulfill the law of Christ. Kaupat nga practical steps, heal and reconcile. Where there have been conflicts, ang atong dapat move is to seek forgiveness and restoration. Kita mo initiate. I visited some. Di man pwede si pastora. It should be a movement in the church. Because forgiveness and reconciliation is the business of every Christian. Let us engage. Fifth, let us embrace diversity. Mamo nang gitawag tag United Church. Kay unsa mai-unite og usa na lang. Wala ta nag-embrace og uniformity as a UCCP. Madto tag Manila lain-lain og simba. Lahi ditong style, lahi po diri. Adto kag laing simbahan, lahi pong style. That's diversity. Let's embrace diversity. In the church na ay daghan mga political affiliations, even stand. Let's embrace diversity. Let's welcome opposition if necessary. And realize that we are a body of Christ. Amen? Yes. Those are practical tips. 5 lang, kay 5 ram po ito kung i-identify nga problema simbahan. 5 lang po ang atong practical tips. Kung sa to, iyon ko, primero, recommit this sacred covenant with the Lord. Engage actively, intentionally. Foster relationship. Heal and reconcile. Embrace diversity. In conclusion, mga igsoon, let's imagine a church as a body where every part is flourishing. Every part. So, dili ta, baduy, bring me fruit, ice fruit. Dili ta puro mata. Dili ta puro baba. Dili ta puro dalunggan. This body of Jesus Christ is composed of a lot of parts, unique parts, and we function well according to how you are gifted, molded, and purposed by the Lord. So if you are gifted to sing, go and attend the singing ministry. If you are gifted to proclaim the word, go and join the proclamation team. If you are gifted, no? And let us allow this body to flourish, progress,
And may the world see Jesus in each of us. So ang challenge mga igsuon doon ay pangutana akong ibilin. What is my role in this body? Second, how can I contribute to the body's growth? Amen. Ingon ang atong mga lawas adunay daghan nga mga bahin. Ang matag usa adunay kaugalingon nga katuyuan. Kita usab gitawag aron ihalad kung unsa ang naa kanato aron mag-alagad sa usag-usa ug sa kalibutan. Usa kita diha kang Kristo ug atong ihalad ang atong mga gasa, ang atong panahon, ang atong mga talento ug ang atong mga bahandi sa paghimaya sa Dios ug sa pagserbisyo sa iyang katawhan. Kita madagayaon nga nanghatag kay naghibalo nga samtang kita nagahatag, kita nagkahiusa sa katuyuan ug nagtinabangay sa pagpalig-on sa lawas ni Kristo. Hinaot nga ang atong mga halad mahimong buhat sa gugma, panaghiusa ug pag-alagad sa Dios ug sa usag-usa. Maghatag kita karon uban sa mapasalamaton nga mga kasing-kasing, nagsalig nga gamiton sa Dios ang atong mga gasa alang sa iyang himaya ug sa kaayuhan sa tanan.
Diyos nga magsasangkap, nagpasalamat kami kanimo sa daghang mga gasa nga imong gihatag kanamo. Ang matag usa ka panalangin nga ipaambit. Isip mga miyembro sa lawas ni Kristo, among gitanyag kini nga mga gasa kanimo karon sa pagkahibalo nga kaming tanan konektado sa imong gugma. Gamita ang among mga halad sa paglig-on sa imong simbahan, pagsuporta sa imong bulahaton sa kalibutan ug pag-alagad ni adtong nanginahanglan. Hinaot nga magpadayon kami sa pag-alagad sa usag-usa diha sa panaghiusa ug pagpaubos, uban sa mga kasing-kasing nga puno sa pagpasalamat sa tanan nimong nabuhat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa pag-awit nato nining himno sa pagpamatuod, ang altar abli alang niadtong buot nga moduol alang sa ilang personal nga mga pag-ampo. Community of Christ. Itong awiton, kung dunay buot usab nga mag-renew sa ilang mga commitment sa Ginoo, pwede makahimo sa pagduol samtang kita mag-awit. Community of Christ, who make the cross your own, live out your creed and risk your life for God alone. The God who swears your face to all worlds belong, whose children are of every race and every song. Community of Christ, look past the church door and see the refuge, the hungry and the poor. Community of Christ, the jobless in your shade, the towel and the neighbor's feet. Community of Christ, through whom the world was found, cry out for justice and for peace, the whole world round. That war and all that can destroy, there comes to bread and tears of anguish to joy. Is well away, so shall God's will be done. The climate of the world be peace and Christ its Son. See be love and kindness our law. Our food and faith be shared as one forevermore. Nadungog namo ang imong pulong o Dios. Ang imong balaang espiritu nga niya sa among taliwala o sa among kasing-kasing Ginoo, among tugutan, mo surrender kami kanimo. Nga kanang lisong imong gitisok karon nga adlaw moturok, mulabong mamunga. O kami mohamtong diha sa among pagkasakop
sa imong lawas. Salamat o Dios nga imo kaming gipahinumduman ang among pagkasakop dili lamang sa listahan kundi tungod kay imo kaming gipakamatyan. Gihatag kanamo ang kaluwasan ug pakiguli nga na kanimo. Ug tungod niana ang ayan namong ugmaron kini nga relasyon ang kasagrado sa pakigdugtong namo tali kanimo ug sa among isig kay magtotoo. Ug ugmaron usab namo ang mga oportunidad nga imong gihatag kanamo Ginoo aron nga molambo ug mo tubo kami diya sa pagtuo, pagtuon, pagpangalagad. Tugot nga dad-on namo ang imong bandila. Iabanti namo kini. Bisag one step at a time, Lord. Itugot nga mahitabo kini sa among kinabuhi. Dungga ang mga pag-ampo sa imong mga anak nga niya diri karon nagaluhod ingon man usab kadtong naa sa ilang matagsa-tagsa kamalingkuranan o bisan kadtong pakigdugtong kanamo sa pagsimba via live stream. Ang imong pagpanalangin, imong gugma, ang imong balaan nga presensya manaa kanunay kanamo. Maguban, maglig-on, maggiya. Magsapnay sa panahon sa kakapoy ug kaluya. Sa ngalan samahan sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen.